Tao ay medyo lampas na sa middle age na tinatawag. Parang ang bilis-bilis ng pagdaan ng panahon. Parang ay takip silim ng buhay. Past middle age, life seems to be passing very quickly, and people begin to think about the meaning and purpose of life once again. Parang pag teenager, nag-iisip ng what is life, what is the meaning of life, then malilimutan yon dahil magiging busy, mag-aaral, magtatrabaho, will raise a family, will try to survive, or even prevail. And then again, the cycle will begin. Kaya sabi nila siguro, life begins at 40. Kasi pagkatapos nun, magsisimula ka na mag-isip ng mga bagay na pinag-iisip mo nung teenager ka. Ecclesiastes 6:12, life is short and meaningless, and it fades away like a shadow. Who knows what is best for us? Kaya sa atin pong pag-aaral ngayon, itatanong natin, what is good to do in this short life? Maiksi naman talaga ang buhay. Pero hindi yan ang pag-iisip ng mga bata. Ang mga bata kasi ibang-iba pa yung pananaw. Lahat kasi sa kanila, future pa eh. Lahat ay iniisip pa, kailangan ko matapos mag-aral, kailangan ko magkatrabaho, magkaroon ng asawa, magkaroon ng anak, mamaya magkaroon ng apo. Pero pag nandun ang lahat yun, nag-iisip ka na namang, ano pa ngayon ang natira sa akin? Kaya kadalasan, pag mayroong konting edad na, nagiging sentimental, mapaghanap, gusto yung mga tao laging nandun, lahat ng anak dumating, dumalaw, kasi para bang nabibilang mo na ang mga privileged days mo in life. Pero kahit hindi ka pa dumarating sa middle age or lumalampas dito, dapat maaga pa lang pinag-iisip mo na what is good to do in this short life para walang maaksayang panahon. And what to do in this short life, especially in the second and final half of life. Kung mabubuhay ka ng 80, di 40, kalahati na. Kung 90, di 45. Kung 70, di 35. Kung 60, di 30. Kailan ba ang midlife ng isang tao? Hindi natin alam. Kaya dapat walang sinasayang na panahon. At yan ang gusto ng Diyos para sa atin, na huwag masayang ang ipinahihiram na sandali, na malubos natin at masulit ang panahong ipinahihiram sa atin. So what should be there to do in this short life? Ama namin sa langit, salamat sapagkat kami mahal mo, pinahihiram mo ng buhay, pinahihiram mo ng katawan na ito para malasap namin ang lahat ng mga ligayang katawan lang ang makakalasap. Salamat Panginoon sa ipinapahiram yung panahon. Nawa, matuto kami habang maaga at sa ganon, lahat ng nais mong maramdaman, maranasan, matutunan, magampanan namin ay mangyari. Enable us, O God, to see your face, to receive blessings from you. We like to hear your voice. Speak to us, Lord. Use your servant only as your tool, as your instrument, but be our teacher, be our healer, be our friend. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. 1 Chronicles 4:10, Jabez cried out to the God of Israel, keep me from harm so that I'll be free from pain. And God granted his request. So ano po ang ginawa natin yan? At anong dapat natin gawin sa maiksing buhay na ito? Minimize pain. Dapat paliitin natin, pakontiin, padaliin yung mga panahon na merong nararamdaman tayong masakit. More than physical pain, ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid is emotional pain. Sasandali ang buhay. Halimbawa mo, 8 hours a day nakakatulog ka, di 1/3 of your life tulog ka. Kasi 1/3 of a day is 8 hours. So kung nabuhay ka ng 60 years, 20 years kang tulog. So ilan na lang oras ang natirang gising ka a day? Let's say, another 8 hours, professionally, nagtatrabaho ka, may ginagawa ka, and then all the other 8 hours, so ka naliligo, naglalaba, gumagawa ng mga kung ano. Ilang oras talaga ang meron kang daladalang pain? Dapat iksian yan. We should minimize pain. And what brings about pain in life? Conflict. We should minimize conflict. Yung meron kang kalaban, meron kang kainitan ng ulo, meron kang kakumpetensya, alangan namang araw-araw sa iyong buhay, alagaan mo na may ganon. So pag may conflict, what should you do? You harmonize or you avoid.
May conflict ka sa iyong biyanan, alangan namang buong buhay may conflict ka. Alangan mang habang nandiyan siya, nandun ka, may conflict kayo. Gusto mo bang ganun ang buhay? So what should you do? You harmonize or you avoid? Hindi mo talaga ma-avoid, edi kailangan bumukod ka ng tirahan, lumayo ka ng konti. Pero mas maganda, harmonize. Pag-aralan mo yung mga bihilig niya, yung gusto niya, sakyan mo na lang, hindi mo na kamamatay. Ganon din naman yung biyanan sa manugang, yung kapatid sa kapatid. Kasi ang hirap ng buhay natin pag may conflict. Meron naman mga tao, wala nang conflict, lumilikha pa ng conflict. Nangiintriga, gumagawa ng gulo, naghaharap ng kalaban, then pain comes into your life. Another bringer of pain is trouble. Awayan. Siyempre, yung conflict, pag lumaki, trouble na. What should you do, therefore? In this short life, make peace. Yun ay tinuturo ng Panginoon make peace. Sandali ka lang mabubuhay, uubusin mo pa sa trouble, pwede ka naman gumawa ng paraan para maging peaceful ang iyong buhay. Sa peace naman, dalawa lang yan manalo ka o magpatalo ka para may peace. Lagi kayo nagko-conflict mag-asawa, hindi ka naman manalo, magpatalo ka. Kasi kung talo ka na, wala nang labanan, yung mga pagpapatalo na madali lang naman, halimbawa gusto niya yung aircon malamig, ikaw giniginaw, doble naman lang kumot mo. Magpatalo ka na lang para peaceful. Pero kung mananalo ka, di manalo ka, syempre gusto rin naman niya siya ang manalo. Lalo sa pag-ibig, hindi mo dapat goal manalo. Dahil sa tunay na pagmamahalan, pareho lang kayong bihag ng isa't isa. Dapat ganun para tahimik ang buhay. What else brings trouble in life? Struggle. Pakikipag-compete. Pakikipagpagalingan. Lahat ng tao may kanya-kanyang galing. Hindi mo pwedeng halimbawa madaig ang isang tao doon sa area ng galing niya, sa area mo naman, iba ka, hindi kanya madadaig. Huwag kayong mag-contest in the same field because one will lose, one will win. Operate in your field of giftedness. So pag may struggle, you win or you lose. Ganun din yun. What else brings trouble in life? Friction. Magkakamag-anak lahat yung pinag-uusapan natin. Laging may friction kayo ng hipag mo, may friction kayo ng employee, ng employer. Well, anong ginagawa pag may friction? You lubricate or you avoid the friction. Di ba yung mga makinang nagkikiskisan, nilalangisan para huwag magasgas at huwag masira. Ganun lang yun, yung mga kumisang langis na inilalagay mo para ang buhay nyo madulas, maluwag, madali. Mga kabaitan lang yon, thoughtfulness, pagpaparaya, pagbibigay, lumuluwag, dumudulas ang mga bagay na masakit at mahapdi. So, you lubricate. What else makes life difficult? Complication. So, what do? Simplify. Lahat ng mga yan, tatantarin natin ang verses na support, ang dami, at hindi na natin gagawin ngayon. I want you to see the overview. That what must be done in this short life is first of all to minimize pain. You simplify. Halimbawa, ang dami mong load, ang dami mong bigat, ang dami mong dinadala, well, you fortify yourself or you unload. Ganon lang naman yun Sa weight training, well, magbubuhat ka ng mabigat, yun ang goal mo, palakasin mong muscle mo, mag-diet ka, mag-exercise ka, o kung hindi mo kaya o gusto, bawasan mo yung bubuhatin mo. Nahihirapan ka sa buhay dahil ang dami mong hinuhulugan, di bawasan mo ang hinuhulugan mo, ihulog mo yung iba. Nahihirapan ka dahil ang dami mong role na pinapapel sa buhay, magbawas-bawas ka. Operate only in areas where you are gifted para mas madali. Kasi kung gifted ka doon, madali yung para sa'yo, kahit mahirap para sa iba. Ang gaano karaming binubuhat nyo na hindi nyo naman dapat buhatin. Hindi namin kailangan gawin. Kayo ang mag-isip niyan mga kapatid, kasi marami tayong dala na hindi naman kailangang dinadala. Isa pa, pressure. Ang daming pressure sa buhay. Dalawa lang pwede mong gawin. You yield or you avoid the pressure. Magpa-press ka nga sa pressure o umiwas ka. Remove or avoid your cause of pain.
Physical pain, isa yung problema. That's why we try to be healthy. We try to live a balanced life para mabawasan natin yung pain or ma-avoid. Emotional pain, halimbawa. Spiritual pain. Pag alam mong lumalabag ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka mapakali, may guilt feelings ka, ba't ka lumalabag? Di sumunod ka na lang, mahirap pong sumunod. Di ba nahihirapan ka rin naman sumuway? Pareho lang mahirap. Dito ka na sa pagsunod, wala ka pang guilt. Nagigilty ka pala, hindi ka mapakali. Pastor, binabagabag po ako ng konsyensya ko dahil meron po akong affair. Di tanggalin mo. Alam mo palang nababagabag ka eh. Simplify life para mabawasan yung pain. So you remove or avoid the cause of pain or desensitize yourself to pain. Bakit tayo may mga kalyo na tinatanggal nila pag nagpapa-foot spa ka? Kaya ka may kalyo dahil laging gumagasgas yung sapatos, may conflict, di ba? Mayroong friction. Yung sinusuot mo sa paa at saka yung paa mo. So sa area na laging may kiskisan, may friction, yung paa mo gumagawa ng paraan para huwag masaktan. Naglalagay ng kalyo. Tapos tatanggalin mo pag nagpa-foot spa ka, di masakit uli. Hayaan mo marami kang kalyo para di ka masaktan. Kita mo yung mga tao makakapal ang paa, nakatapak na ng thumbtacks, di pa nalalaman. Ang kapal ng paa eh. Kaya kailangan sa buhay mga kapatid, kumisan kinakapal-kapalan mo. Medyo makapal-kapal ang mukha natin para hindi tayo laging nahihiya. Kinakapal-kapalan mo ang sikmura mo para marami kang pwedeng kainin na hindi nasisira yan. Physically, emotionally, and spiritually. Huwag kang masyadong maramdamin. No? Palanghingi ka naman, hindi mo naman maiwasang hindi humingi dahil wala ka naman talaga at hingi ka ng hingi. Kapalan mo na ng konti. Hindi yung pag napagalitan ka, nagdarabdam ka pa, pero tinatanggap mo rin naman. Learn to adjust. To minimize your pain and your sorrow. Kaya tayo pag inooperahan, nilalagyan ng pampamanhid para hindi tayo masaktan. Hindi laging mabuting maging manhid. Pero pag walang gawa ka na dahil talaga namang may pain, nakakatulong maging manhid din. Ayaw sa'yo ng biyanan mo, lagi ka nalang halimbawa dinadabog-dabugan, manhidan ka nalang dyan. Wala ka namang magawa, ginagawa mo na lahat para magustuhan ka niya. Nagmamano ka, ayaw iabot yung kamay, mahali ka, iniiwas yung mukha. Lagi mo pa rin gawin. Problema na niya yung kaya niya tanggapin. Pero ikaw, ginagawa mo yung tama. Hindi mo dapat laging ipagdamdam na hindi ka gusto ng mundo. Kuminsan hindi naman dahil hindi ka kagusto-gusto, kundi talagang hindi magugustuhin yung tao na yun. Problema niya yun. Dapat medyo tinitibay-tibayan ng dibdib. Kaya ang bata dapat tinitrain eh. Sabi nga ni Balagtas, ang laki sa tuway walang pagtitiis. No? Daging maramdamin. So, what do you do with pain? Minimize pain. Ano mga pain nyo sa buhay na dala-dala ngayon mga kapatid? Siguro naman umaandar na imagination nyo habang nag-uusap tayo dito. Minimize them. Paliitin nyo. Huwag nyong malakihin. Kasi kuminsan iniisip mo palang yung problema, minamalaki mo na. Iniisip mo palang, imagination mo palang na hindi ka gusto, minamalaki mo na. Naman problema ka tuloy. So it's all in your mind. You've got to do something. Now, what to do in the short life? If you're going to minimize pain, meron ka naman dapat i-maximize pleasure and happiness. Yan naman ang palakihin mo. Paliitin mo yung mga masakit at palakihin mo yung masarap. Yung nakakapagpasaya, yung nagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Ecclesiastes 5:18-19, this is what I have observed to be good. It is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them. For this is their lot. Moreover, when God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil. This is a gift of God. So may makakain ka, kainin mo ng buong saya. Meron kang masarap na inumin, inumin mo. Meron kang ginagawa, enjoyin mo ang bunga nun. Hindi trabaho ka lang ng trabaho, tapos tipid ng tipid ng tipid ng tipid. Kailangan enjoyin mo yung bunga ng iyong trabaho. At meron pang isa,
Dahil ka naman laging dapat magtrabaho, enjoyin mo yung trabaho mo. Paano naman po ako mag-enjoy? Ako'y taga-abot ng ticket sa toll gate, humaba na nga po yung kanang kamay ko. O yung kaliwa. O di enjoyin mo. Yun ang ipang-abot mo ng mga prutas dahil humaba ang kaliwa mo, kaabot mo ng ticket. Sabi ko, mag-resign ka, huwag ka magtrabaho dyan. Hindi po pwede. Yung pala, hindi naman pwede. Di enjoyin mo. Marami kasing bagay, mga kapatid, kung ayaw nyo, tanggalin nyo sa buhay nyo. Hindi nyo kayang tanggalin. Tapos reklamo kayo ng reklamo, pero nandun din, ang dapat nyo gawin, tanggapin nyo siya. Turuan nyo ang sarili nyo, enjoyin nyo. Get what you like. But because you cannot always get what you like, what do? You learn to like what you get. Lalo sa pag-aasawa. Diba? You get what you like, or you like what you get. Pero hindi pwedeng ayan na yan, laging nandyan, tapos tinatanggihan pa rin ang kalooban mo, pero nandun din. Malilito ka lang, magdadalawang loob, maguguluhan. Enjoy what is there. Huwag laging nagigilty pag nag-e-enjoy sa buhay, lalo't pinaghirapan nyo. Yung mga iba, maghirap ang bansa natin, bakit bumibili ka pa ng ganyan? Naghirap naman ako, bakit ba? Hindi ko na pepremyohan. At sa lagay ko, naghihirap yung bansa, lagi na lang din ako maghihirap. Laging ganun yung mga policy natin Mahirap ang bansa. Pwede naman ako mag-enjoy, ba't ko idadama yung sarili ko sa hirap? Hanggang gumagawa ako ng mabuti, tumutulong ako sa kanila, ginagawa ko tungkulin ko, masama ba mag-enjoy? Dapat, nag-enjoy ka. Yung pa mga iba, ang dami-dami mga kapatid, ang hihirap nila, tapos ikaw at ang mga anak mo, ang sarap ng buhay nyo. Anong gusto mong gawin ko? Itapong ko to, ibigay ko lahat sa kanila. Ibinibigay sa akin ng Diyos. Ang mahalaga lang, nag-share ka. Isa madalas pangyayari sa atin ng mga kapatid Pagka ikaw ay medyo umangat sa buhay, tapos ang dami mga kamag-anak na ubod ng hirap, pinapagilty ka ng ibang kamag-anak mo. Binigay sa'yo ng Diyos. It's your lot. Enjoy it. Just don't forget to share. Kailangan hindi puro guilt. Find pleasure at work. That is important. Meron pa ako minsan, abroad, isang OFW, kumakain kaming ganyan ng masarap na pagkain sa isang magandang restaurant, biglang tumigil at tumagulgol. Bakit ka umiyak? Ang sarap-sarap po na kinakain natin dito, tapos yung mga kamag-anak ko po sa Pilipinas, walang makakain. Ipadala mo dun yan. Gusto mo? O tumigil kang kumain, dun ka. Dalawa lang kami ng gana. Alam niya naman ako sa kaprangkahan, sinasabi ko talaga yun. O gusto mo lumabas? Hindi po. Gusto mo ipadala? Hindi po. Di kainin mo. Kaharap mo na yung pagkain, drama ka pa ng drama dyan. Sa palagay mo ba, kung hindi ka kumain ngayon, mabubusog sila doon. Binibigyan ka, enjoy it. Just don't forget to be good and to share. Yan lang lagi ang pang-balance nun. Nagtatrabaho ka naman, naghihirap ka. At sa lagay, papatayin mo yung sarili mo dahil lang may mga taong nagugutom. Kailangan marunong ka nun kasi ang Diyos, binibigyan ka ng grasya. Pag binigyan ka, gusto niya enjoyin mo Ikinatutuwa yan ng Diyos. Sabi sa Ecclesiastes 5:18, to find satisfaction in their toilsome labor, this is what people should do. How else do you maximize pleasure and happiness? Do what is pleasurable as long as you know na hindi ka napapasama. Hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka nalalayo sa Diyos, nagpapasarap sa buhay mo, do it. Ba't ba tayo pinahiram ng Diyos ng katawan? Para parusahan? No. Espiritu tayo, pinahiram tayo ng katawan, suot mo lang yan sandali, tapos tatanggalin na uli yan, kaya habang suot mo yan, dapat ma-enjoy mo yung ine-enjoy ng katawan. Hindi kalaban ng espiritualidad, hindi kalaban ng pagiging makadiyos ang katawan. Diyos ang nagbigay ng katawan. So, binigyan ka ng mata para makakita. Di tumingin ka ng magagandang bagay, basta't hindi mo ninanakaw. Binigyan ka ng dila para tumikim ng masasarap na lasa, pasarapin mo. Yung iba, dapat ikulong o kaya barilin sa luneta. Kasi gumagawa sila ng krimen. Alam nyo anong krimen? Hindi sila masarap magluto. Hindi sila magandang maghain. They are not doing justice to food. Tao number 1, binigyan mo ng bawang, sibuyas, kamatis, naggisa ang sarap.
Tao number 2, bawang sibuyas kamatis, the same thing, walang kalatoy-latoy. Hindi ba dapat barilin? Gusto mo sabihin, anong kinuha mo sa bawang at sibuyas at kamatis? Hindi mo napasarap. Pareho lang ba't yung isang tao gano'n ang ginagawa niya? Alam nyo, napakalaking pananagutan na sarapan ng luto. Di kung ano na lang, kasi gift yan ng Diyos. At alam nyo kung bakit dapat? Kasi yung pinapakain mo, hindi ka naman sure na laging may gana. Kung minsan nagkakasakit yun, hindi na makakain, nakaswero na lang. Tapos hindi na nakatikim ng masarap na pagkain. Laging tuwing gagawa ka ng leche plan, parang pudding. Diba? Magpapakain ka na lamang ng ube, kamote pa. Ba't mo pinipake mo pa? Mahal din naman yung kamote. Yung hindi gumagawa ng good justice to food. Maghahain ka, gulo-gulo. May 3 tuyo nagka-cross-cross doon sa table. Di ilinya mo sila, lagyan mo ng konting kamatis, konting bulaklak. Sumasaya yung buhay. Dapat pinapasaya mo. Sasabihin pa ng ibang kamag-anak, ang arte-arte mo naman. Kung gusto mo pa, magandang baso. Hindi nila intindihan ang ibig nila sabihinan. Dahil ang Diyos maarte. Pag tinignan yung hinihingi niya mga kurtina sa templo, mga furniture, gusto niya maganda. Because God is God of beauty. So you beautify your table. You make your food delicious and nice. Pinagtitimpla-timpla mo yung kinakain mo, gagastosan mo rin lang eh. You should do what is pleasurable. Find pleasure in what must be done instead of it being just a chore. So you maximize pleasure and happiness. And we go to the third point in what we should do in this short life. Do good. Maiksi lang ang panahon. Sandali ka lang pwedeng gumawa ng mabuti. Hindi lahat ng taong mahirap ngayon, mahirap bukas. Habang mahirap sila, tulungan mo na. Malay mo naman makaaho na sila dyan, hindi mo na kailangan tulungan later pa. Yung kailangan mong tulungan mo na ngayon kasi hindi naman laging mangangailangan yan. Sabi na nga nila, people need help in the beginning and at the end. So sa simula, tutulungan mo. Doing good gives mystical pleasure. May saya na hindi maintindihan ang taong nagbibigay ng bukal sa loob. Ito ang saya na hindi mararanasan ng mararamot. Hindi nila alam yung saya. Na mayroong bahagi ng iyong kaluluwang nakikiliti ng pagbibigay. At yung hindi marunong magbigay, hindi alam yung kiliti na yun. Hindi nila yung nararanasan. Doing good pleases God who can bless you. Lahat ng blessing na darating sa buhay mo, sa Diyos lang naman pwede manggaling. Pag nagbibigay ka at mabuti ka sa kapwa, natutuwa sa iyo Diyos, di siya magbe-bless sa iyo. Kaya masarap gumawa ng mabuti. And doing good pleases the spirit and the conscience. Kung minsan, meron sa ating nagdadamot-damutan, hindi naman talaga maramot. Anong ibig ko sabihin? Tinitikis yung pangangailangan ng kapwa, pero matapos nyo naman tikisin, nagigilty kayo, masama rin ang loob nyo, hindi kayo talaga maramot. Kasi yung talagang maramot, wala namang mararamdaman yun. Pag may nararamdaman kayong ganun mga kapatid, huwag nyo tikisin yung kabutihan ng loob nyo. Sundin nyo, gumawa kayo ng mabuti. Kayo rin ang sasaya, matutuwa pa ang Diyos, nakatulong pa kayo sa kapwa. And doing good gives you a savings feeling. Pag may ginawa ka ng mabuti, ang pakiramdam mo, para ka nagdeposito sa bangko. Pero pag kaya mong gawin, hindi mo ginawa, ang feeling mo parang may darating na parusa sa'yo. Bakit ka mabubuhay na may ganung feeling na negative? Pwede ka namang mabuhay na positive yung feeling na meron kang dineposit. At ang totoo nun, may dineposit ka talaga. Meron pang isang maganda. Dahil alam nating lahat tayo ay haharap sa Diyos, doing good makes facing God an anticipated pleasure. Pagtadtad ng kabutihan ng buhay mo, hindi ka natatakot humarap sa Diyos. Excited ka pa nga dahil may awarding ceremony. Dahil alam nating marunong maggantimpala ang Diyos. Ngayon, pag hindi ka gumagawa ng dapat mong gawing mabuti, halos natatakot kang humarap sa Diyos. Kaya nagiging doble ang takot sa kamatayan. Dahil may paghuhukom. Matthew 16:27, the Son of Man will soon come in the glory of His Father and with His angels to reward all people for what they have done.